Ako po yung kumpare ni Brother Rene. The same time, kasi inaanak ko si Hana ng gusto niya. At sa kasalan yung panganay naman. At the same time, ako rin po yung katawang niya sa ministeryo, pinagkaloob ng Panginoon. Kami ay magkasama pa ng lilingkod sa Panginoon. Siya po yung ganda po partnership namin. Siya po yung director ng music. Ako naman po yung chairman ng music. Siya po yung gitarista. Ako po yung song leader. Ganun po. Nagpapasalamat po sa Lord dahil inalaw niya. Sa tuloy po kasi talaga kami ako nakatira. Alam ko, somewhere na Manila rin siya. Pero dito kami pinagtagpo sa Cavite. Saka ilan sa inyo na nakasama rin na purihin ng Panginoon. At ngayon, nandito po tayo ngayong gabi para alalahanin din ang panahon na nilagi nakasama natin si Brother Rene, and at the same time, bigyan pa rin ng parangal. It's the right time to give glory to God. Amen po ba? Amen. Ganun po. So, ngayon po, may tatanong ko lang po sa inyo. Gaano ba kahalaga ang buhay? Halaga po ba? Kasi minsan, nakita ko po doon sa, madalas ito sa mga road rage, sa mga sasakyan, mga nagdadrive dito. Lagi maraming may mga away dito. Minsan, lalagpasan lang ng na-overtaken lang ng nagagalit na yung na-overtaken at hinintay doon sa sa intersection at doon nagkabari doon, nagkabari. Ano po ba kahalaga ang buhay? Isa naman, sa school na pinupuntahan ko, meron isang bata na napakaganda, estudyante, senior high, pinausap ko, ang dami niyang las-las dito na sugat-sugat. Napano yan, sabi ko. Nagtaka ako ng pamatay sa bakit? Sabi niya, maraming problema kayo. At sa biyaya ng Diyos na comfort po namin. Ganun din po yung isang estudyante. And even the teacher. Talagang suicidal. Gusto nila. Pero salamat sa Diyos at nakakausap sila na na-encourage din po sila to pursue life. Meron naman, kaklase ko nung high school, yung anak niya, uminom ng chloriatic acid. Talagang gusto pakamatay, parang gano'n. Kaso, hindi naman tayo tatakda ng buhay natin kung kailan nabuhay. Problema, gas yung lalamunan, tapos yung bituka, so peso na chloriatic acid. Kaya mas natin naging masama. Nalatanong ko lang po, how important our life is. Napaka-importante nga po ang buhay natin. At the same time, meron po lagi nasa isip ko, you will only know the value of a person kapag wala ng puso. Alam niyo po, o hindi naman po person, kahit na po yung something na mahalaga sa inyo pagka wala na sa inyo, hinahanap ko. Si Brother Rene, doon po, nagkasama kami niyan sa ministry, talaga fully ang support niya sa ministry. Kaya lang, because of sudden decision, nagkaroon po siya ng decision na mag-resign sa trabaho at the same time mag-abroad. Kaya lang, sometimes sa buhay natin, pagka nag-decision po tayo, sariling decision po natin at hindi natin kinonsulta sa Diyos. Because our God said in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Hindi ka mapapala kung unahin natin ka ng Diyos. But balikan po natin how important our life is. Alam niyo po ba, may panahon ng pagsilang sa atin. May panahon din na itinagda ang Lord na farewell to you, my friend. May itinakda sa atin na pagsilang at itinakda ng pamamatay. Ngayon, ito po si Brother. Alam niyo po, bawat isa sa atin, meron ng
barko kung kailan tayo. Tingnan niyo yung sa katabi. Sabihin niyo na sa isip mo. Ganun po talaga. Nothing can escape sa kamatayan. And allow me to read, pagkatapos ba ng kamatayan, ganun na. Meron pa po matay. Meron pa po yun lang po yung panimula ng mahabang paglalakbay ng buhay. Meron po, after life, ito po yung sinabi sa Bible, sa Hebrew chapter 9 verse 27, sabi ko sa Tagalog, sapagkat itinakda sa tao na minsan ng mabuhay at pagkatapos ay kamatayan. May I invite na tayo lahat ay yung buo. Patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin sa presensya ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa gabi ito, na sana ikaw ay aming pong aanalangin sa burol, maging sa burol po ng aming pinamamahal si Brother Eden. Nais po namin, ikaw pa rin ang itampo, parangalan pa, Panginoon. At nakilala pa, ipaalam mo po sa amin, gaano po ba kahalaga ang buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Samahan mo ba kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito? Ipaalam sa amin ang nais mo, Panginoon, na ang nais namin malaman, Lord. Sa gayon, ikaw ay ang sama-sama pa rin po mapaparangalan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, sa mga oras na to, kami po ay hindi aalis sa lugar na to na hindi namin patanggap, na hindi namin daladala yung katiyakan ng direksyon ng ating buhay tungo sa buhay na wala. Samahan po kami, Panginoon, at ikaw po lamang ang ating pinaparangalan at pinapupurihan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisa po na lang. Tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Sabi po natin kanina, you will only know the value of a person kapag siya ay wala. Yung pagka hindi mo na siya kasama. Sa totoo lamang po, kahit po yung bagay, meron nga po kami pamangailan, yung aso po namin. Ang tawag ko, FTJ. Bakit FTJ? Pag tinawag ko, no, namatay po siya. Bakit po? Alam niyo po, mapalag po tayo mga tao. Dahil tayo lamang ang pinagpukulan ng Diyos ng panahon, lakas, at pagkakataon ng kanyang likay. Kasi tingnan niyo pinagpukulan tayo ng panahon, lakas, at pagkakataon ng Panginoon nung nilikha niya tayo. Kasi nung nilikha niya ang langit, nung nilikha niya ang liwanag, sabi niya, sa salita lang. Pagkaroon ng liwanag. Siyempre, salita lang. Kapag paliwanag. Nagkaroon ng araw, nagkaroon ng bigbi, nagkaroon ng buwan para maging panglaw natin sa araw at sa gabi. Nung sinabi niya magkaroon ng kalawakan, nagkaroon. Magkaroon ng mga buhay sa kalupaan, sa karagatan, nagkaroon. Pero nang lilikhain niya yung tao, kumuha siya ng kumuha siya. And at the same time, niluha niya ng gusto. Sabi niya, let us make man in our image. Hindi niyo po uli katabi niyo. Alam niyo, ang kawagis ng Panginoon. Totoo yan. Tayo lang sa mga nilikha ng Diyos, na nilikha niya, nakawagis niya. Na kung saan, kung even our emotion, kung ano nararamdaman natin, alam niyo kung panahon natin, itong oras ito. Ang panahon natin, itong pipigil. Nung namatay nga po si Lazarus, na pinunta ni Jesus Christ, ano po ginawa ni Jesus Christ? Tumangis. Ito po yung pinakamahabang, pinakamaikling verse na itala sa Biblia. 11:35 ng John. Jesus wept. Even Jesus Christ himself wept. Nanangis. Diba, totoo siya, nakikita siya ng mga labag niya. Pag ginawa ko ito, master ko ito, pero ba't hindi? Wala nang tanong na gano'n. It's normal. May emotion tayo. Kaya wala yan nangyari. That's bigyan mo ang nararamdaman natin. Dami namatay
ministro. Alam niyo po, bago ako nagpunta rito, kasama ko yung asawa, nagpunta po kami kanina sa Tagasay naman. Dahil yung kuya ni Sasa o yung men ay namatay. Alam niyo po, pinag-stroke. Atake sa puso. Yun po. Kaya po, normal na meron tayong pag nasisiyahan ka, tumawa ka. Magalang ka. Pag nararamdaman mo nararamdaman mo nalulungkot ka, huwag mong pipigil. Gusto mo yan? Iyak ka. Gusto mo sumigaw? Sigaw ka. Dapat na. Pero, ano na po so, ganito po sa atin, mapalag po tayo mga tao. Tayo lang yung pinagkalooban ng Diyos ng panangin. Ibubuong niya tayo. According to His own image. Alam niyo po, kung titignan niyo yung mga kahit na yung tao, pag tinignan nyo, ang ganda ng ang ganda ng pagkaka-art na. Because our God is truly an artistic. Wala talagang, walang makakapantay sa pagiging artistic ng Diyos. Kung titignan nyo nga lang yung langgam, kala nyo paglanggam, ganyan. Iba't ibang lahi, may antik, may mas malaki pa sa antik, may maliit na maliit, pero kasi may mas maliit pa sa 0.1 na tuldok. Ganon, So, ibig sabihin, ganon ka-artistic ang Lord. Pero ito naman, dito, pero napakaliit lang ng Lord, pero kaya bumuhat ng ibis. Kaya bumuhat ng lizard, o ng pagiging. Ganon ka artistic ang Panginoon. Napakapalag po natin na dahil, sabi natin kanina, how important our life is. Napaka-importante ito ng buhay natin. Napakahalaga ng buhay natin. Kasi, gamitin po natin ating pong buhay para sa tunay na kapakinabangan na makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Dahil nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Ngayon, sabi po natin kanina, how important our life is. Napaka-important. Alam niyo po, sa Psalms chapter 139 verse 4, ipinapahayag dito kung gaano tayo nilikha ng Diyos. Sabi niya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made by God. But I am fearfully and wonderfully made by God. Ibig sabihin sa Tagalog, kung pag-iingat tayo, nilino, in-create, nilikha ng Diyos. Yun po, isang bagay na palamang natin, kahalagahan natin sa buhay. Pangalawa po, sabi rin dito, sa Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us before the foundation of the world. Pinili niya tayo. Alam niyo po, sa Bible talaga, kung babasahin po natin talaga, walang sinabing piniling iba. Hindi niya pinili yung angels. Hindi niya pinili yung mga creation sa kanya, yung mga lumilipad, yung mga ibon, yung mga hayop. Tayo lang, among the creation of God, tayo lang po ang nilikha na talagang pinili ng Diyos. Itinapili ng Diyos. Ano ang gaano pa tayo naging super mahalaga sa Diyos. Number 3 po, Jesus died for our sins. Namatay ang Panginoon dahil sa kasalanan natin. Alam niyo po ba tayo nagkasala? Kasi dahil sa yung unang tao na nilikha niya si Adan at si Eva, binilinan lang ng Lord, pwede mo kainin lahat ng mga bunga ng punong kahoy o ng alamanan sa paraiso. Huwag lamang ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama dahil pag kinain niyo yun, mamamatay. Merong subali, may paalala at merong paalala na ikamamatayin niyo kapag ginawa niyo. Alam niyo po ginawa ng tao? Ang daming pwedeng kainin doon. Talagang unli. Talagang unli. One to sawa, pwede mong kainin. Pero bakit yung kahit sa isang binilid ng Diyos na huwag kakainin, kinain pa rin.
At siya yung unang Sharon Cuneta. Nagbalot. Binalot niya, nagbalot siya para kay Adan, ibigay kay Adan. Silang dalawa ngayon ay naging hindi masunurin sa kalooban ng Diyos. They disobey the Lord. Alam niyo po, bawat pagsuway sa kalooban ng Diyos, merong sanction. Merong katumbas na penalty o yung parusa, masabi natin, bawat disobedience. Kasi alam nyo, ang Diyos natin is makatalo ng Diyos eh. Kaya nga po sabi natin kanina, it is appointed for men to die once, and after this, the judgment. Bakit? Kasi po yung tao may free will. Bakit yung free will? Kasi po, kinreate tayo, tulad na nasabi natin kanina, according to His likeness, and our God has His own free will. Kaya tayo may free will ito. At nais ng Diyos, ang free will natin ay gamitin natin according to His will. Di ba sabi niya sa di ba sabi niya sa the Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyari yung kalooban dito sa langit lupa para nang sa langit. So, ibig sabihin, dapat yung i-align natin yung free will natin sa free will ng God. Kaya kung anong gusto ng Diyos, dapat yung sinusunod. Akalain natin, ang daming pwede, tulad na sabi ko, ang daming pwedeng kaligin doon. Pero pinili pa rin yung ipinagbabawal. Ano po nangyari na karoon po tayo ng Corinthians? At ang kasalanan sins gives birth to sin. Kaya nga po nung nagkasala ang tao, pumasok na po. Kaya ang tao ay sumuway sa kalooban ng Diyos, pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan. Sabi ko sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw tayo ay nagkasala. At walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And chapter 6 verse 23 na Romans says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Meron pa rin choices, di ba? So, ang bunga raw ng kasalanan, kamatayan. Kaya po lahat tayo mamatay. Ito ang destiny po natin. Pagdating ng araw, tayo po ay mamatay. Ito po sabi natin kanina, gano'n tayo pa-importante kasi we are fearfully and wonderfully made. And God chose us for number 2. And number 3 is Jesus died for our sins. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were yet sinners, Christ died for us. Bakit ba kinakailangan kung ano kay Jesus? Tignan niyo po tignan niyo po, sa kalangitan ang Panginoon. So sabi, before Abraham was, I am. Ibig sabihin, hindi pa nililikha yung mankind. Nandiyan na ang Panginoon. So kaya na sinabi, at isa pang verse supporting na nandiyan ang Panginoon Jesus before na nandiyan na the creation. Sabi niya, let us make man in our image. So may kasama siya. Sabi niya, let us make. So, ibig sabihin may kasama siya. Sino kasama niya? Angel? Hindi po. Sabi po sa Bible, sa Hebrew, nung likhain niya ang mundo, hindi anghel ang kasama. Sino kasama niya? The Son of God exists kahit wala po po. Before Abraham was, I am. Ngayon po, sabi niya, but tignan niyo po, ang Panginoong Jesus, pinaglilingkuran doon sa kalangitan ng mga angels, pinagpuri, pinagpakila. Ang sarap niyo po kung titignan niyo po. Pero bakit bumaba pa siya sa lupa? Bumaba pa siya sa lupa. At pagbaba niya sa lupa, hindi po niya tinaglay ang majesty, yung pagkapanginoon niya. Hinubad niya ang pagkapanginoon niya, hinubad niya ang pagkadiyos niya.
according to Philippians chapter 2. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit kailangan hubad? Kasi ang tao, mula nung nagkasala, hindi na nakalapit sa Diyos. Ang sino mong nagpipilit lumapit sa Diyos, nakakalapit. Kung ang Panginoong Jesus ay bababa rito sa lupa, taglay ang pagka-Diyos talaga, and His Majesty, wipe out tayo lahat. Because all of us have sinned. Kaya po ang ginawa niya, hinabad niya, ang kanyang pagka-Diyos, at kanyang ang katawan tao, sabi sa Bible, in the beginning was the Word, sa chapter 1 verse 1 ng Book of John, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the next verse, sabi niya, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao siya. Po, nakakaroon siya ng communication sa Father God because He is God. 100% God. Nagkakaroon siya ng communication sa tao because nagkatawang tao siya. Di ba? Kaya kung tawag sa kanya, mediator, tagapamagitan. Kaya mapalag po tayo dahil sa pamamagitan po natin, inihanda, inialay ng Panginoon Isus sa kanyang buhay, mabayaran lang ang mga kasalanan natin dalawa. Kasi hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Sa taong nakakalimutan. Bakit? Uhukuman pa ang tao. Bakit kinakailangan pang i-judge ang tao? Kasi alam niyo po, tulad ng nasabi natin kanina, this kind of prayer, kung paano ka namuhay sa lupa, paano mo ginamit ang buhay na binigay na sa iyo ng Diyos? Pero sabi sa kanta, yan sa Diyos, ay natin buhay, yan natin sa Diyos. Kaya kung itong buhay natin ito, paano mo ginawa, paano mo ginamit dito sa lupa? Kung ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Doon ka sa kanyang paalan. So kapag sinusumay mo patuloy ang kalooban ng Diyos, meron pa rin talaga. And that is the eternal condemnation sa hell po. Alam niyo po kasi dito sa sinabi rin sa chapter 7 verse 13 to 14 ng Book of Matthew. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life and only viewpoint. Dalawang klaseng daan po ang sinasabi po ito. Malawak na daan, kalsada na talagang pwede kang maglaro-laro kung gano'n gusto mo, pwede kang gawin, pwede kang magbalbal kung gusto mo, ano gawin mo, malawak ang kalsada. Pero yung dulo, kamatayan. At meron ng isang daan. At sabi po sa malawak na daan, ang daming dumadaan. Malawak. At ang isang daan naman ay makitid na talagang halos matinik. Talagang yung daan na halos lubak-lubak. Halos masusugatan ka. Pahihirapan ka pa ng pagsubok. Subalit pag narating mo ang yan ang tuyo. Buhay na wala. Yung kaligtasan. Di po ba? Saan niyo po gusto mo ba? Sa malawak na daan, subalit ang tuloy na pahamakan, o sa daan makikot na nakakasakit, nakakasugat, nakakapahirap sa'yo, pero ang dulo, kaligtasan. Yung po yung sinasabing willing na kinakailangan natin gamitin kung paano po natin ginamit ang free will po natin ito. Yung po ang huhusgahan sa atin. Yung po yung huhukuman sa atin. Sabi ko sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right for a man, but the ends thereof is the way of death. Alam natin, maganda po. Sorry po, pero gusto ko illustration si Brother René. Ang ganda po ng trabaho niya sa PLDT. Talagang malaki po yung sweldoan nila na minsan nyo parang nagkakaroon kami pag-uusap.
Ang layo ng sweldo ko sa sweldo niya. But the thing is, ang laki ng sweldo niya. Pero, may nag-offer sa kanya. Siguro, alam niyo naman ito, sa tao nag-offer sa kanya na abroad para mas malaking kitaan. Malaki sweldohan. Alam niyo po ginawa niya, nag-resign siya. Yung pinag-resignan niya, yun ang ginamit niyang pang-placement with the same pocket money para makapag-tawag. Pero, ganito po nang-google po siya. So, kunyari, pagkabudol sa kanya, hindi lang siya natin, pati po yung pag-ganyan. Nakita ko siya yun. Tatay, nanay, panganay na anak. There is a way that seems right. Parang ano yung dulo pala? Parang now, how do we distinguish which is the right way na tinatahak natin? Tama na ba ito? Tinatahak. O baka naman iba pang tao yung tao. At tama ba yung desisyon na ginawa? O baka naman itong desisyon ko, tandaan po na sa desisyon po natin nakasalan, hindi lamang po ito kasama natin, hindi lamang po yung bagay na makakamit natin, kundi yung even yung mga tao nakasurrounds po sa atin. Kaya masabi ng Lord, trust in the Lord with all your heart. With all your heart, and lean not on your own understanding. Upang hindi ka mapahama, upang hindi ka malagay sa tukso, sa hirap, kundi malagay ka sa tamang daan, tamang landas tungo sa kalooban ng Diyos. Kaya, sa ating pong paglalakbay, buhay natin sa Jordan, patuloy tayong lalakbay sa buhay natin. At ngayon, lahat ng ginagawa po natin, lahat po ng nangyayari sa atin ngayon, yan po ay epekto ng kung ano ang ginawa natin previously. Kaya po dito, no, ang pangako po ng aklat ni Daniel sa Old Testament, sabi po sa chapter 12, verse, muling mabubuhay ang maraming mga namatay. Sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba na may sa kaparusahan walang hanggan. Dalawa po ang option. Dalawa po ang option. Buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan papahamo. Ano po ba ang pipiliin? Alam niyo po, sabi po rito, no? Sa Mateo, Kabanata 25, Talata 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Paano po natin ma-achieve ang buhay na walang hanggan? Hindi ako na born again ng mga religion na ito para sabihin sila ay ligtas. Dito pa lang po sa loob. Kung babasahin lang po natin yung Bible, pinapakilala na po sa atin, pwede na po natin malaman yung assurance natin sa kaligtasan. Tulad na nasabi natin kanina, while we were yet sinners, Christ died for us. Bakit pa namatay si Jesus? Para lang ba magbunyi ang mga demonyo? Magbunyi yung mga pariseo na talagang gustong siya ay ipakusap ko? Hindi po. There is a great purpose behind the cross. Bakit siya napakusap? And that is to have our own salvation. Magkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Katiyakan. Alam niyo, dito sa insurance, dito pa lang eh. Yung mga insurance, mayroon ba tayo na insurance dito? Iniihanda natin, alam natin kasi mamamatay tayo eh. Yung iba, nagtumuha ng insurance, ganyan. Tapos pwede. Alam niyo po ba, nakabili kami ng 4 kami na ginamit ng Lord na magkaroon ng
na magtanim ng church, this is the blessed team. Apat po kami. Nagkaisa po kami, apat. Meron po kaming himlayan na. Buhay pa po kami, meron na kaming himlayan doon sa sana ba yun? Apat. Meron na kaming titulo para kaya dalawa na yung nandun. Si Pastor Ross, tsaka pangalawa na siya. So dalawa na lang kami hinihintay doon. Dalawa na lang kami hinihintay doon. Pero sa totoo lamang po, no? Nakakakda po talaga kami sa atin yung buhay na yung panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Ang sinasabi ko po sa atin dito, sa atin, pwede po natin makamit yung assurance of our salvation ng Panginoon. Kasi, kung totoo lamang po, itong katawan natin ito, may pakiramdam po yan. Ito, may square yan. Wala nang kaluluwa niya. Kahit sampal-sampalin mo yan, hindi nyo na mararamdaman. Kasi wala nang kaluluwa. Ang tunay na may pakiramdam sa atin, yung kaluluwa. Yung kaluluwa na yun, daman-daman niya yung init. Even yung kagat ng mga ukod. Daman-daman niya. Pero, sa panahon yun, hahanapin ng tao ang kamatayan mo, hindi na sila matatagot. Dahil walang hanggang kaparusahan ang tataglayin ng mga taong suwayin yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya na po dito sa balikan po natin, how can we paano po natin makakamit ang assurance of our salvation? Sabi po ni Jesus Christ, sabi ko sa Bible, chapter 3, verse 16 ng John, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Ang pangako po rito, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa atin is indescribable. Hindi mo kaya i-describe ang pagmamahal. Hindi mo kaya i-contain sa isang lalagyan ang pagmamahal ng Diyos. Indescribable. Kaya, sa sobrang pagmamahal na binigay niya yung anak. Alam ko po, ang ilan sa atin dito may mga anak. Meron po ba rito may mga anak? Papayag po ba kayo na anak nyo ibibigay niyo sa tao para patayin? Ang Panginoon, ang Diyos natin, Ama sa langit, nagpupuyo sa damdamin ng siyempre anak niya, pinako sa krus, dinudusta, pinapahirapan, unti-unting pinapatay sa pagkakapako sa krus. Ano kaya yung feeling na nakapako sa krus? May koronang pinig ka ba? Kaya hindi ng Lord yun, pero yung pagkahamak ng mga tao, mananampalataya. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, makita mo lang bumaba ka dyan, maniniwala ako sa iyo. Ngayon din ay hiniislat ng Ama sa langit yun, kung paano niya pinahirapan ng tao anak niya. Hiniislat yun. For what? Dahil mayroong purpose na muli tayong ibalik sa kalapitan natin sa Panginoon. Dahil pinag-ibalik tayo ng kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Amen. Amen. Ganun po, kabait ang Panginoon. Papahayag lamang ng ating mga lalim. Ating kasalanan. Matitiyak natin ang Diyos ay tapat at ganap upang tayo ay kanyang patawarin. Anong dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, hindi naman po kinakailangan magpaka-religiyoso ka. Maging panati ko kang maigi, maging faithful ka sa mga panatang. Hindi po inaagad ng Lord na maging ganito ka.
Ang hinihingi, alam niyo po, ganyan po hinihingi ng Lord. Alam niyo po, ang pagkakapako sa krus ng Panginoon, nasa tatlo sila eh. Ang Panginoon nasa gitna. Meron sa kanan niya, meron sa kaliwa niya. Yung nasa kaliwa niya sabi, di ba ikaw yung Panginoon? Di ba ikaw anak ng Diyos? Bumaba tayo dito, pati ako iligtas mo na rin. Patunayan mo na ikaw nga yung anak ng Diyos. Sabi nung nasa kanan, tumigil ka. Natural lang sa atin na mapako sa krus dahil sa kasalanan ginawa natin. Sabi nung nasa kanan. Pero itong taong ito walang kasalanan. Pero pinako sa krus. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong pare. Binigyan siya ng Panginoon. Ngayon din, magsasama kita sa paradiso. Diba? Religious po ba? Magnanakaw nga po yun eh. Pero kinilala si Jesus Christ. Nagkaroon ng katiyakan ng buhay ko. Ano po key? Kung sino mang sumumpalataya kay Jesus, hindi mo papahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Gusto niyo po yung sa kakahiyan ng Diyos? Amen. Gusto niyo po kayo? Hindi ba nyo? Naalala ko na siya, Pastor. Ngayon po, kung yun po ang gusto ninyo, ito na po ang susi. Sampalatayanan niyo po ang Panginoong Yesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya po kayo sa Panginoong Yesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sige po, ngayon po tayo po ay tumayo. Halito po ba kayong kasama po sa panalangin? Sabi po rito sa final word po natin that God designed us for eternity. Tayo po ay nilikha ng Diyos for eternity. Ang buhay natin sa pangwalang hanggang buhay. And this is the testimony God has given to us. Eternal life, and this life is in the Son. Whom the Son sets free is free indeed. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila ay muli kong bubuhay sa huling araw. Ito po ang importante sa buhay. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sa gabi ito. Sa purol po ni Kuya Lenny, nahayag pa rin ang iyong kadakilan. Ang iyong pagkapanginoon sa amin, Lord. Salamat po sa pagsama ng iyong Santong Espiritu sa aming mga pag-uusap nito, Lord. Nawa po ang salita mo ay maitanim sa aming mga isipan at may ukit sa aming po mga puso upang ang mga ito, ang katiyakan ng pagliligtas mo sa amin, Panginoon Yesus, ay patuloy po namin mapangkuwakan. Maraming pong salamat o Diyos. Ikaw lamang po ang pinupuri namin, dinadalila at sinasamba sa matamis at makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi na Amen. At kung muna tayo sa daling makatupo at patuloy po tayo sa gawain. Alam niyo po bilang pagpaparangal kay Kuya Ren. Alam po natin,